Amen. Sige po tayo lahat ay yumuko, manalangin tayo. Ama, salamat pong muli sa pagkakataong ito kami mag-aral, makinig ng iyong salita. At payagan mo pong muli, Panginoon, na hindi lang kami makarinig, kundi yung mai-apply po namin sa pang-araw-araw naming buhay, ang mga narinig namin sa iyo. Payagan mo pong patuloy, O Diyos, sa aming lahat na narito ang makaranas sa aming pong buhay personal ang revival. Panginoon, ang pag-aapoy muli sa iyo, Ama. Salamat po in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po tayo lahat ay makakaupo. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong series, Mastering the Basics. Ayan po, no, yung pagmamaster natin ng mga bagay, the basic. At napakahalaga po nating malaman at maunawan ito at mai-apply dahil lalo po sa huling panahong ito na ang bilis mawala ang apoy ng maraming Kristiyano. Napansin nyo ba? Ang bilis ng ating pagpukaw, no, ng ating apoy na madampen, no? Na minsan ang nakikita kong bagay na nangyayari ngayon sa maraming Kristiyano ay nagiging religious na lang po yung ating pagiging Kristiyano. Pero dapat po hindi ganoon sapagkat the last days will be characterized by the church entering into its full purpose. Sa huling panahon, ang simbahan, ang iglesia ng Panginoon ay makapapasok doon sa pinakalayunin ng Diyos para sa Kanya. Sapagkat naniniwala po tayo na ang dadatnan ng ating Panginoong Hesus na church is a powerful church, is a matured church, is a blessed church. Kaya kailangan napakahalaga na sa ating pong buhay Kristiyano, dahil yamang tayo bahagi po ng simbahan ng Panginoon, ay kailangan tayo'y lagi pong mag-apoy sa Kanya. Amen? The last days also will be most exciting spiritual season since the first church coming of Christ. At ang simbahan po, ngayong panahong ito, yamang nabubuhay tayo sa huling panahon, ay most exciting season ng simbahan. Pero parang maraming mga Kristiyano ang hindi excited sa ginagawa ng Diyos ngayon. No, hindi natin nararamdaman o hindi natin nakikita ang ginagawa ng Panginoon. Bakit? Sa huling panahon, sinabi rin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, dapat mo malaman, sabi ni Pablo kay Timoteo, na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan, ang mga tayo magiging makasarili. So, may tinutukoy rito si Pablo, na sa huling panahon, ang tao'y magkakaroon ng mga kahirapan. Hindi po kahirapan ng pera tinutukoy dito. Tingnan niyo po, ano yung kahirapan na yon? Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sa uling panahon, may mga taong magkukunwaring makadiyos, pero yung kapangyarihan ng Diyos wala sa kanila. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin na kanilang kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Lahat ng gusto'y matututunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi sila nakakaunawa. So, may tinutukoy dito na si Pablo, na sa huling panahon, mababatbat na matining kahirapan ng sanlibutan. Ang mga tao, sabi nga niya, magiging palalo, mayabang, makasarili, gahaman sa pera, walang takot sa Diyos, mahiligin sa mga bagay na mga makasanlibutan. At sabi rito, may grupo na makapapasok sa church. Ito yung tinutukoy doon eh. Kasi nababasa lang natin yung iwasan nyo yung mga taong ito. Pero may tinutukoy dito si Pablo na ang mga babaeng ito na papasok sa simbahan, lahat na gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi sila nakakaunawa. May mga nasa loob pala ng church na nandyan pero hindi nakakaunawa.
2 Timothy chapter 3 verse 7, always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. No, yung mga lagi nag-aaral, lagi namang active sa church, laging bahagi ng ministeryo, pero hindi umaabot doon sa lubusang pag-unawa, pagkakilala sa Diyos. Bakit? Hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya hindi lang sapat ang umattend ng church services but most importantly is your whole day experience in the Lord. Ang mas mahalaga, sabi sa katabi mo, ang mas mahalaga, maranasan ang Diyos. Hindi lang yung umaattend tayo ng simbahan. Amen? Hindi lang yung tayo ay aktibo sa mga gawain ng Diyos, pero wala tayong karanasan sa Kanya. Pag tinanong ka, ano na karanasan mo sa Diyos? Hindi yung aktibo ko sa ministry, hindi yung marami akong ministry sa church, o marami akong ginagampanan sa loob ng simbahan. Ikaw, yung personal mong karanasan, meron ka ba? Amen? Sabi sa tanong katabi mo, may karanasan ka ba kay Lord? Kailangan kasi yung araw-araw na karanasan. Amen? Yung bang nakakaniig mo siya, nakakausap mo siya, nararamdaman mo siya. Amen? At nagdudulot ito, kaya pag-uusapan natin yung mastering the basic Nagdudulot ang mga itong mga karasang ito, na lalo kang maging makadiyos. Lalong lumakad sa kabanalan ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 7. Discipline yourself for the purpose of godliness. Sabi nga natin, basahin yan. 1, 2, 3, go. Discipline yourself for the purpose of godliness. Alam niyo po ba, ito alam naman natin lahat siguro na ito na kapag ikay lumalakad talaga sa kabanalan, marami talagang aatake. Marami talagang may inis sa'yo. Marami mga bagay na ang demonyo kasi nandyan lagi Kaya ano kailangan gawin? Disiplinahin ang sarili upang sa layunin ng pagiging makadiyos. Kasi sabi, babalikan ko lang yung mga talata, sa huling panahon, sabi doon, dapat, balikan ko muna yung pinaka-introduction ko, na ububuhay na tayo sa huling panahon. Ang church dapat powerful church. Dapat ang church ay revived church. Dapat ang church ay powerful church. Tama? Dapat ang church ay hindi nagko-compromise. Hello? Pero nakakalungkot, pero ang dami nasa loob ng simbahan, active sa ministry, pero sa labas umiinom. Naninigarilyo. No? Gumagawa ng mga bagay na makasanlibutan. Hello? Tapos, ngayon ng church, gusto ng maraming mga simbahan, ng mga umaati sa simbahan, na ang i-preach lang sa kanila ay pag-ibig. I-preach lang sa kanila, grace ni Lord. Ang i-preach lang sa kanila ng Diyos ay mapagmahal. Pero yung katotohanan na ang Diyos ay banal, at nagnanasa siya na ang kanyang mga anak ay maging banal, hello? Inuutusan niya tayo makalakad doon sa nais niya. Ayaw ng maraming mga tao yon. Ang gusto lang lagi tungkol sa blessing, pag-ibig. Totoo naman, kailangan natin yun. Pero kailangan mong ma-balance din. Kasi ang Biblia is a balance. Ang Biblia nagtuturo din. Sabi nga ng Bible, iwasan mo yung mga taong ito. Amen? So ano kailangan natin gawin para hindi tayo madamay sa ganitong klase ng espiritu kumakalat ngayon sa church? Amen ba? Sino dito gustong makalakad sa kalooban ng Diyos? Nasa kamay. Sige po, sino gusto makalakad sa kalooban ng Diyos? Please, alam niyo po, ang pagiging Kristiyano natin, hindi po ito umaating ka lang ng simbahan. Hindi lang ito yung aktibo ka sa loob ng gawain ng Diyos o may ministeryo ka, kundi may masasabi kang karanasan sa Kanya na kinakausap ka ng Diyos, nakakausap mo siya, nakakaniig mo ang Diyos, nararamdaman mo ang Kanyang presensya. Amen? Hindi lang ito yung membro ka ng gawain ng Diyos, kundi yung araw-araw na ating
ginagawa sa kanya. Kaya napakahalaga sa atin po, papasok ko sa mastering, ang mamaster ho natin, at ito magiging huli nating topic dito kasi nilahat ko na rito mastering spiritual discipline. Ang i-master natin, yung pagdidisiplina ng ating espiritu. Amen? Now, alam kong hindi madali, lalo sa takbo ng sanlibutan ngayon. Hindi madali kasi ang tao'y abalang-abala. At minsan nadadaya tayo sa mga kaisipan na lahat naman ay siguro ganyan din. Nako-compromise ang righteousness ng Panginoon. Hello? So, i-master natin yung spiritual discipline. Titus chapter 3 verse 14. Titus 3 verse 14. Our people must learn to devote themselves to doing what is good. Ano daw? Ang mga anak ng Diyos. Kasi our people, tinutukoy dito yung mga tao ng Diyos, ay kailangang matutunang i-devote ang mga sarili sa paggawa ng mabuti. Kaya kung hindi mabuti, wag dapat natin bigyan ng aksaya ng panahon. Amen ba? Mabuti ba makipagtsismisan? No. Alam nyo, walang kailamang mabuti sa tsismisan sa kapwa mo kapatiran. So hindi natin dapat i-master yan. Yung iba, master na master. Master yung pagiging marites, marisol. Diba? Ang minamaster nila yung mga kwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa kapatiran. Kaya nangyayari, always in the church, but never attaining to the knowledge of the Lord. Hello? Amen ba? Ano sabi diyan? Must devote themselves to doing what is good. At alam nyo, pinakamabuti ang i-master natin, yung pagdidisiplina ng ating espiritu upang makalakad sa kabanalan ng Diyos. Amen. Pagdidisiplina sa ating sarili. Now, what are the spiritual disciplines? Pag sinabing spiritual discipline, anong ibig sabihin niyan? The spiritual disciplines are those practices found in Scripture that promotes spiritual growth among believers. They are habits of devotions, habits of experiential Christianity. May mga experiential na spiritual pero it's not Christianity. Kasi may mga spiritual discipline, yung iba, ang spiritual discipline, pupunta sa nature, lalakad sa bundok, at uupo doon sa isang puno, at ang spiritual discipline na daw yun. No? Iba, ganun yung mga spiritual discipline nila No, mag-yoga, no, ano pa, yung mag-nature tripping. No, hindi po yun ang spiritual discipline. Ito ay experiential Christianity that will bring growth spiritual that have been practiced by God's people since biblical times. So yung imamaster natin sa spiritual discipline natin ay hindi yung narinig mo lang sa YouTube, narinig mo lang sa ginagawa ng iba. Hello? Yung mga nagtatrans, no? Yung mga ginagawa ng iba, yung mga yoga, meditation. Hello? Minsan may mga Kristiyano, yun na rin ang trip. No? Nagtitrip-trip sa ganyan mga pag-meditation na hindi pre-practice ng mga nauna nating mga kapatid sa Diyos. Okay? So pag sinabi mong spiritual discipline, ito'y magdudulot sa iyo ng growth, experiential Christianity na biblical. Amen? Pag sinabi namang habits, anong habits? Habits are actions that are ingrained
that have become natural because of continued repetition. Pag habits naman, na-ingrain na sa'yo, na-itatak na sa'yo, dahil naging natural na lang sa'yo, kasi paulit-ulit mong ginagawa. Ginagawa ng paulit-ulit hanggang sa makasanayan na. Yun yung habit. So ito yung sinasabi ko nga, dito nga magtatapos sa mastering the basic. Ang imamaster natin, upang tayo maging matatag na Kristiyano. Hello? Hindi tayo madaling madala ng chismis, hindi tayo madaling madala ng nangyayari sa paligid, nadidiscern natin ang spirito. Hello? Lalo sa huling panahon, nagkalat ang deceiving spirit. Hindi lahat ng napapanood at napapakinggan ay dapat ninyong matutunan o tanggapin. You have to discern the spirit. Hello? And the safest way para hindi tayo ma-deceive, alam nyo po kung ano? Yung pamilya mo, yung church mo. Kung saan kakabilang na tribo, dumuon ka. Pero kung mismo doon sa tribo mo, kung saan kakabilang at kapamilya mo na church, doon mismo hindi ka sumasang-ayon, talaga madidisib ka. Nandiyan kayo? Okay, so balikan ko po, unang-una, no? Dito sabi mo sa katabi mo, master the basic. I-master natin yung basic, which is ang pag-usapan natin ay spiritual discipline. Okay? Yung pagdidisiplina, basic lang ito. Totoo lang. Pero dapat natin i-master. Kasi ito yung bagay na maraming Kristiyano hindi na-disiplina ang kanilang sarili sa bagay na ito, hindi nagagawa. Hello? At akala nila yung pagiging active lang sa loob ng simbahan, pag-attend ng simbahan, pagpunta ng mga gawain, sapat na yun. Hello? Amen? Kailangan natin itong ma-practice. Maging habit. Okay? Which is number 1, na turo natin ng unang linggo, mastering the habits, mastering the basics, which is spiritual habit of worship. So ito yung isang spiritual habit na dapat nating ma-master. Yung worshiping the Lord. Which is sabi nga natin nung nakaraan, hindi po, ang pag-worship ay hindi lang po sa loob ng simbahan nangyayari. Ang pag-worship kay Lord, hindi lang dahil may nagsusong lead, may tumutugtog sa'yo, kaya ka makapag-worship. Worship is an attitude. The first and most important benefit to the worshiper is to remind him or her of God. It serves to focus our lives on the most important reality there is, and thereby puts in proper perspective of life. Pag nag-worship ka, inilalagay mo yung tama mong perspektibo ng isipan mo na tayo yung nangangailangan sa Diyos. Worship shifts your focus from the problem to problem solver. Kapag nag-worship ka, nasishift yung isip mo doon sa problema, no? Nawawala at napupunta ka sa Diyos na kayang solusyon ng problema mo. Amen ba? John chapter 4, verse 23 to 24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Alam niyo, ang worship, pag na-master natin, naku, grabe ang benepisyo nito sa atin. Hindi mo kailangan maging mahusay na manunugtog o mahusay na mga nganta bago ka para maging worshiper ka ni Lord. Hindi kasi ito tungkol sa magaling ka bang kumanta, umawit. Hello? Maganda, may advantage kung marunong ka mag-gitara. Tama? But worship is an attitude eh. Yung attitude ng pagsamba mo sa Diyos, in spite and despite ng sitwasyong nangyayari sa iyong paligid, nag-worship ka sa Kanya. At yan ang i-master natin. Amen. Listen, mga worship team natin, may danger din kapag ka, sabi nga nung isang preacher,
the most dangerous thing that can happen to a singer is when she or he learn to sing. The most dangerous thing to happen to a preacher is when he or she learn how to preach. The same thing with dancing, the same thing with every ministry. Kapag natutunan mo na siya at hindi ka na umaasa sa Diyos at sa galing ka na umaasa, yun ang pinakadelikadong pagkakataon. Nakadepende ka na lang sa talent mo. Nakadepende ka na lang sa galing mo. And listen to me, the truth is, hiwalay po ang giftings, yung anointing sa karakter. Magkahiwalay yan. Pwede kang anointed, pwede kang gifted, pero yung karakter mo may problema. Hello? So, kailangan i-master natin lahat. Lahat po tayo. Yung worship, because worship makes us who we are. Nakikita mo yung tunay mong kalagayan kapag ikay sumasamba sa Diyos. Amen? Psalms 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Nagalak ako nang sinabi nilang tayo pumaroon sa tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga, no? Ito imamaster na natin, ha? Mga kabataan, mga nanay at tatay. Pagdating ng pagsamba, sabi ko, no? Ang pagsamba ay isang attitude. Maging sa loob ng simbahan. Masaya kang pupunta ng gawain ng Diyos. Amen? Worshiping the Lord together with your spiritual family. At ito, maggantong gathering. Pag nandito tayo, master na natin yung pagsamba kay Lord. Amen? Hindi yung pag nakita mo lang yung nagsosong lead, hindi mo trip, wala ka na. Wala ka na sa hulog din. Amen? So, i-master natin. Sabi sa atin mo, i-master ang worship. Binalikan ko lang yan kasi yung unang topic ko nung Sunday. Tama? Pero napakahalaga ng bagay na ang daming benepisyo pag na-master mo yung worship, yung devotion mo na ito kay Lord. Yung pupunta ka ng church because you want to worship the Lord. It's not about the obligation. Hindi ito obligasyon, kundi Lord, I want to worship you. Amen? So mga kabataan, i-master. Sabi sa atin muli, i-master. I-master natin yung pag-worship ng totoo kay Lord. Yung nagtataas ng kamay, hindi dahil may gusto kang pakitaan ng sinuman. Kumakanta ka, hindi dahil gusto mong parinig yung maganda mong boses. Amen? It's your attitude. Kaya nga worship sa translation niyan is proskuneo, means bowing down, pagpapakumbaba sa Diyos. No? Talagang isang attitude na pinapakita mo sa Diyos. Pangalawa, which is napag-usapan din natin ito nung last Sunday, spiritual habit of active prayer life. Sabi ko nga, magkakarugtong ito eh. Walang worshiper na hindi nakapag-pray. Hello? Yung worshiper na sinasabi kong, listen ha, hindi lang yung mahilig kang kumanta. Hindi lang yung ang dami mong downloaded song sa iyong cellphone at lagi nyo na pinapakinggan mo. Worship, ulitin ko, is an attitude. Yung pagpapakumbaba sa Diyos, paghanap ng kanyang presensya. At sumunod, i-master yung spiritual habit, maging habit na natin, yung active prayer life. Yung mga tipong, ganito na ba kayo? Yung paggising mo ng umaga, hindi ka tatayo nang hindi ka nakapag-pray. Sino yung ganon? Honest, taas sa kamay. O yung hindi pa po, i-master. I-practice. I-apply. Bago ka tumayo, automatic yun. Kasi naging habit mo na eh. Yung tatayo ka, pagtayo mo ganyan, Lord, Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa bagong buhay na binigay mo sa akin. Iba yung nag-pray ka, doon sa mamaya, magdi-devotion ka. Nandiyan kayo? Kasi akala na iba, porkit nag-pray na, nakapag-devotion na. Kaya alam nyo,
maraming Kristiyano hindi talaga lumalago kasi itong basic lamang na ito, hindi nagagawa. J-group leaders, taas nga mga J-group leaders, please taas ang kamay. Bantayan natin yung devotion ng ating mga kapatid. Tanungin nyo sila sa devotion nila. Dahil ang mga nagpe-pray at nagdi-devotion, yan ang matatatag na Kristiyano. Amen? So yung prayer active life, tingnan natin yung mga bagay tungkol dito. Sa important consideration, the spiritual discipline of prayer is to become a reality in our lives. Number one, napakahalaga sa prayer active life, quiet place. Meron kang lugar talaga, oras at panahon, na magdi-devotion ka. Sino yung ginagawa yan? Taas ang kamay. Luke 6 verse 12, not it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Ang Panginoong Jesus sabi doon na siya'y pumunta sa bundok, magdamag siyang nandoon upang manalangin sa Diyos. Humihiwalay si Jesus sa dami ng mga tao para mag-pray. Amen. Sabi nga sa inyo, kung sa inyo po mga tahanan, wala kayong lugar ng panalanginan dahil andyan na lahat ng gamit nyo, nandiyan mga kamag-anak nyo sa isang bahay, pito kayong pamilyang nandoon. Ito ang church. Kasi ang church ay tawaging tahanan ng panalanginan. Punta kayo rito. Bukas po ang simbahan sa lahat ng gustong manalangin. Amen? A quiet place. As believers who wants to develop a passion for prayer and communion with the Lord, we need to have our secret place of communion. Meron kang secret place of communion. Sabi ko nga po, no, isang bagay na natutunan ko, sa bahay nyo, maglagay ka talaga ng lugar para sa study, para sa pagpapahinga, pagkain. Meron ka rin lugar doon, pag nandun ka na, ay magdi-devotion ka. Ngayon, kung wala pong lugar, kasi minsan ang bahay natin, pag ikot mo, yun na yun eh. Di ba? Ang church po ay nandito para po sa inyong devotion kay Lord. Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you and pray to your Father in private. Then, your Father who sees everything will reward you. A quiet time. Hindi lang a quiet place, a quiet time. Jesus prayed early in the morning. Now in the morning, I've risen a long while before daylight. He went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Meron siyang quiet place, meron siyang quiet time. Yung oras na nakatalaga para talaga sa panalangin. Alam nyo, ito parang titinang message na naman uli. Pero alam niyo po, ito ay iniuutos sa atin. Na kailangan natin magawa, hindi madali. Pero pag naging habit mo na siya, hindi kompleto yung araw mong hindi mo nagagawa yan. Nakasanayan mo na. And I tell you, believe me, ang mga taong may ganitong klase ng habit, yan ang mga taong magiging matatag sa Diyos. Hello? Hindi yan pagiging religious. Ang dami ngayong konsepto sa Kristyanismo na hindi na ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. We natter down ang Word of God, we natter down ang practices ng pagiging Kristiyano. Kaya napakahalaga bumalik lagi sa katotohanan. Hello? Naintindihan niyo punto kong yon? Ang dami, parang binaliwala na yung dating practices ng mga forefathers natin. Binaliwala na yung paano sila naglilingkod sa Diyos. Paano yung practices na pagiging, yung mga habit nila yung spiritual. Wala na. Ngayon mga kabataan, parang easy-go-lucky na pagiging Kristiyano nila. Kaya ang daming mababaw na Kristiyano. Hello? Birthday ko, ginagalit niyo ako eh. Hindi, alam niyo bakit? Ito burden eh. Yung sinasabi ko sa inyo burden,
na yung burden ko sa inyo na lumago kayo. At wala kong alam na paraan ng paglago ninyo, hindi yung umatin kayo ng umatin lang. Yung personal yung buhay araw-araw. Hello? Yung talagang sa buhay mo personal, naranasan mo ang Diyos. May kwento kang experience sa Kanya. Hello, hindi yung kwentuhan nyo lang sa ministry, active na active ka, pero wala kang personal encounter kay Lord. Amen. Psalms 88 verse 13, But to you, I have cried out, O Lord, and in the morning my prayer comes before you. Sabi ni David, morning prayer. Psalms 119 verse 147, I rise before the dawning of the morning and cry for help. Dawning of the morning pala, bago pa sumikat ang araw, nananalangin na siya. Habit na yan eh. Tanungin niyo yung mga taong ginamit ng Diyos. Sabi nga, di ba narinig niyo yung kwento si Mami? Pag-isip pala ng mga, Mami Bishop, pupunta na sa kanyang lugar ng table para mag-pray, para mag-aral. At maraming Kristiyano walang ganung level. Wala. Nasubukan nyo na ba mag-devotion mula hapon hanggang kinabukasan ng umaga? Wala kang ginagawa doon mag-aral, magbasa, mag-pray, mag-worship. Maraming mga Kristiyano walang panahon sa ganun. Pero maraming panahon sa panonood ng TV, pag-Netflix, pag-Facebook. Ilang movie series ang panonoorin. Ay! Hello. Tapos magtataka ka, bakit ang hina mo? Bilang Kristiyano? Ba't hindi lumalago? Ba't ang bis matisod? May nagtanong sa akin, hindi pa sa pagmamayabang ha, may nagtanong sa akin, Pastor, paano ka mag-devotion? Ako po, mula hapon hanggang bukas ng umaga, kaya ko mag-devotion at ilang beses ko yung ginagawa. Bago ko tumayo at mag-preach, itong preaching na ito, buong magdamag, pag-aaralan ko yan, babasahin ko yan, pag magdidili-diliin ko yan, makikinig ako ng worship, magbabasa ako ng Bible, balik ulit ako sa notebook ko, balik ulit sa Bible ko, magdamag. Kung hindi pa natin nagagawa, hindi ko sinasabi yan para nagmamayabang ako sa inyo. Pero that is, kumaga sabi ko nga, wala ko sa posisyong ito, hindi dahil automatic ito. May bagay akong nagawa sa Diyos. At ipinapasa ko po sa inyo mga kapatid. Na maraming Kristiyano walang ganyang diwa ng pagiging Kristiyano nila. Aatin ng church 2 oras, paglabas, mas maraming panahon sa mga bagay na nakasalimutan. Kaya sabi ng Bible, sa uling panahon, ganyan ang buhay ng maraming tao. Kaya, they are in the church, pero wala silang natututunan. Meron, alam nyo ano, puro mali. Puro hindi biblikal. Puro hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hello? Ito po, bumubuso damdamin ko sa inyo. Kasi, hindi talaga tayo magiging matatag pag di natin natutunan to. Pwede ko ipakita sa inyo yung iPad ko mamaya. Tingnan nyo po, meron ako doon puro notes. Puro devotion, puro lahat, revelation, isinusulat ko. May mga sinulat para akong na-born again uli. Meron ba tayong ganun? Magaling lang tayo sa loob ng simbahan at akala natin madali ang mag-preach. Madali kasi yan eh. Pero ulitin ko, magkaiba ang anointing, ang gifting sa personal mong relasyon sa Diyos. Hello? Matthew 4 verse 4, ang tayo hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan ang buhay natin. Pag-aralan, pakinggan ang salita ng Diyos. Pagdili-diliin ng salita ng Diyos. Talagang buklatin ng Word of God. Ngayon, sige, modern na, wala ng Bible yung marami. Sa cellphone mo ba? Sige, totoo bang may Bible kang binabasa mo yan? May mga dami na pong app ngayon, may mga devotional Bible na pwede mong makuha. Maging intentional tayo sa growth natin in spirit. Tama ba?
Nagbabayad ka nga ng napakamamahal para ma-develop mo kunyari yung iyong gifts o yung katawan mo. Mag-gym ka, babayad ka ng magkano monthly. Personal trainer. Pero espiritu natin, minsan din natin binibigyan ng panahon sa gano'n. Akala natin, basta umatin ng church, umupo dyan, makinig, may magpipre sa'yo, okay na yon. Pero wala kang personal application sa sarili mo ng personal devotion. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Kaya ang Word of God, totoo lang ito ha, masakit talaga ang salita ng Diyos. Masakit. Yung iba kasi nakasanayan, ito, JTG, hindi tayo yung church na bine-baby kayo. Hindi yun ang church natin. We preach the grace of God, we preach the love of God, but we preach righteousness, holiness, and truth. Pag hindi nyo to narinig, saan nyo marinig ito? Tulad ng mag-devotion ka. Mag-pray ka. Puro hawak mo cellphone, nag-EML ka lang dyan. Pero di ka naman nagpe-pray. At sasabihin mo, keso wala, ano lang to, habit lang. Eh, ba't di mo gawing habit ang mag-Bible? Hello? Tapos sabihin natin, masyado namang spiritual yan. Yan yung konsepto ngayon. Kung sino pa yung spiritual, yung pa yung mukhang eng-eng sa kanila. Yun yung para bang mas mukhang tawag dito, outcast. Hello? Yan nga yung gustong ipasok sa mundo. Sa church ng mundo. Pag mas spiritual ka, outcast ka. Kaya ngayon iba, ayaw magpakita ng spiritual sila. Kasi gustong sumabay. Baliktad, no? Tama? Hoy, gising. We are living in the most exciting time in the history of the church. Naghahanap ang Diyos ng mga lalaki at babaeng gusto niyang gamitin. Amen? Develop the habits of after reading the Word of God, then apply and obey the Word. Luke 11 verse 28, New Living Translation, but even more blessed are all who hear the Word of God and put it into practice. Pagkatapos marinig, gawin yung sinabi ng salita ng Diyos. 1 Samuel 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugusto ni Yahweh handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Marami nagsasacrifice sa paglilingkod kay Lord, pero hindi naman ina-apply yung Word of God. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka lang maging aktibo sa ministry. Pero maging aktibo lalo tayo sa ating pakikipagrelasyon, devotion kay Lord, pagsamba, panalangin, basic yan. Pero marami sa ating na-master yun eh. Hindi natin na-master yung ganong bagay. Kaya, pagdating nung wala, mabilis lang tayong nakakalimot sa ganon. Then sumunod, spiritual habit of godly fellowship. Yung pakikipag-fellowship lagi natin sa kapatiran. Alam niyo po, yung godly fellowship, hindi yung fellowship lang. Kasi may fellowship, pero hindi naman godly. Nag-fellowship. Nagkwentuhan, nagtawanan, pero hindi na-involve si Lord. Hindi man lang nasama sa kwentuhan ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya napakahalaga, sabi ko nga po, nung nag-aaral tayo ng J-grouping, no? Ang sentro ng ating pag-J-group ay si Jesus. Siya lagi yung pinakasentro ng usapan. 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, so we cared for you. Ito yung ating team verse, because we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Napakalaga ng J-group sa fellowship. Kung meron pa pumang dito ang hindi pa nakakabilang sa J-group,
sa ating cell group ng ating church para sa godly fellowship. Sumama po kayo at maghanap kayo na makakasama ninyo, na magpapalakas sa inyo, magtuturo sa inyo ng devotion, magiging prayer partner ninyo. Amen? Pagka nawalan ka na ng fellowship, kahit active ka sa church, mapapansin mo, mabilis kang manghina. Bakit mahalaga ang J-groups? J-groups, gifts are used in J-group. Natututo kayo dyan. May na-assign mag-pray. May na-assign mag-share. Tama? So yung giftings ay nangyayari. J-group promotes deeper friendship. Lumalalim ang inyong relasyon bilang magkakapatid sa Diyos. J-group fulfill the vision of Christ for the church, which is the vision of the Christ ni Kristo sa church ay para dumami pa ang maraming mananampalataya sa Kanya. Through J-groups, we become fruitful. John 15, verse 5 and verse 16, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Go and bear fruit, fruit that will last and remain. Diyan tayo natututo lalo ng pagkakaroon ng maraming bunga ng Espiritu, bunga maging ng ating mga madadalang tao para sa Diyos. What are J-groups do? Ano nagagawa ng J-groups sa atin? Acts 2 verse 42 to 43. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Nandun yung pagdidevote nila sa mga katuruan, pagpe-fellowship, pag sinabing breaking of bread and to prayer, breaking of bread, pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesus, at yung panalangin. Kaya dapat yan ang J-group eh. Nagtuturuan kayo, nagpapalalahanan kayo, may fellowship kayo, may kainan, pero wag niyong kalilimutan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, magpanalanginan kayo, at anong kasunod doon? Magkakaroon ng many wonders and signs na gagawin sa atin ng Panginoon. Fellowship, i-master din natin yan, mag-ingat sa mga kausap. Hello. Lalo, ito, lalo po yung mga ang utak pa kumbaga, pino-form pa ni Lord, mga kabataan. Vulnerable ho kayo na makarinig kayo, makatanggap kayo, kasi pwede nyo marinig, akala nyo tama, maitatak na sa inyo. Kaya mag-ingat sa pakikinggan. Vulnerable yung utak sa pwedeng maipasa. Amen. Na mapapaniwalaan, pero hindi naman pala ayon sa Diyos. Amen. Kaya tayo mga J-group leaders, ulitin ko po, mag-ingat tayo rin na sa mga itinuturo at ipinapasa natin sa kanila. Laging maging puspos ng Santong Espiritu sa paglilid ng tao. Isang bagay na sinasabi ko po, lagi sinasabi ko, maging sa mga nag-J-group po sa amin. Sabi ko, wag kang mag-J-group nang hindi ka sold out kay Kristo. Kasi pag hindi ka sold out kay Kristo, ano ipapasa mo? Puro problema mo, suliranin mo. Mangyayari chismisan ng J-group. Pasahan ng problema ang J-group. You will just ruin the lives of others pag ikaw yung J-group leader, pero hindi ka sold out kay Lord. Magtuturo ka na kung ano-ano mga bagay na natutunan mo noon, pero hugot mo yung sa buhay mo. Hello? So, mamaster natin, worship, prayer, devotion, application of the word. Basic lang ito, basic naman, di ba? Pero ba't nagpe-fail tayo doon sa basic na yun? Di ba? Na nakakalimutan natin yung napakahalagang bagay. Panghuli, spiritual habit of giving your tithes and offering. Huwag nyo rin pong kalilimutan, ito'y habit din natin na magbigay ng ating ikaput handog sa Diyos. Mali yung spelling ng tithes dyan. Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Mga kapatid, ang tithes ay hindi po yan under ng law ni Moses. Sapagkat wala pa si Moses, si Abraham nagbigay na ng tithes. May konsepto na ang mga sumusunod sa Diyos,
wala pa ang batas ni Moses, may konsepto ng pagbibigay ng 10 bahagi sa Diyos. Si Jacob, ganun din ang kanyang ginawa. Nakipag-covenant siya doon sa Bethel. At ang sabi niya, Yahweh, kung mangyayari lahat ng ipinangako sa akin at ako yung pagpapalain, ibibigay ko ang aking 10 bahagi ng lahat ng aking pagpapalang matatanggap. Amen? So, i-practice natin ito. Paano? Pag may blessing ka, practice. Sabi sa tayo mo, practice. Pag may blessing ka, tanggalin mo na yung 10% agad. Bago mo tanggalin yung pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, no, pambili ng pagkain, nandyan pagtanggap mo, una mong gagawin, practice mo ito. Habit mo na, tanggalin mo yung tithes. Ganun nagiging holy yung tithes. Tanya kayo? Pero kung tinanggal mo na lahat, saka ka may tithes pa pala ako rito. Makikita mo, may kulang. Sabi mo, nako, may kulang. Doon papasok yung tukso. Hello? Unahin yung tithes yung para sa Diyos. 10 bahagi lang naman ang hinihingi niya eh. 90% ay sa atin. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, since you excel in so many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Nandiyan kayo? Kailangan mag-excel din tayo. Ma-master natin itong giving. Simulan mo muna sa tithes. Kapag okay ka na sa tithes, makukuha mo sumunod, magtatabi ka para sa pagbigay sa kapatid. Sa pagtulong sa iba. Huwag ka muna tutulong sa iba, pero yung sa Diyos, hindi mo muna nabibigay. Kasi sabihin ni Lord, yung akin nga, di mo binibigay, sa iba, binibigay mo yung sa iba. Amen? Tabi mo sa katabi mo, i-master. O mga youth, ulitin ko mga youth, kasi maganda yung ma-develop kayo, bata pa lang. No? Mga young professional, kasi simula pa lang magtrabaho, pagka tanggap nyo ng unang sweldo nyo, tabi nyo agad yung tithes. Sino rito faithful sa tithes? Taas ang kamay. Bakit hindi nagtataas ang iba? Lumalabas ah. Sino ang nagbibigay ng tithes? Yan. Okay. Sino ang faithful sa tithes? Meron naman din pala. Praise God. So, i-practice. No? Practice makes perfect, but no one is perfect. Why? Practice. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kailangan i-practice natin hanggang sa maging habit natin. Hanggang sa maging normal na lang sa atin. Hello? Yung ba tipo, ay naku, hindi ko pa pala nakabili na pala ako ng hindi ko pa nabibigay test ko. Lord, kukunin mo na. Napapractice mo eh. Amen? Now, reasons that God wants us to develop our habits of giving. Giving makes us more like God. Pag tayo mapagbigay, lalo tayong nagiging katulad ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. For God so loved the world that He gave one and only Son. Ang una nagbigay naman talaga ay ang Diyos. At kapag tayo'y nagiging lalong tulad ng ating Panginoong Jesus, kamukha ng ating Panginoong Jesus, magiging giver tayo eh. Giving is the antidote to materialism. Ang sagot sa magiging materialistic, giving. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Paalalahanan mo mga mayayaman na huwag umasa ng kayamanan nila dito sa mundong ito na nauubos at hindi uncertain yung mundo. But to put their hope in God, na masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, may kasama pang kagalakan pag nagbibigay siya. Command them at iutos mo sa kanila na gumawa ng mabuti, maging mayaman sa paggawa ng mabuti. And to be generous.
Ano nyo ba, iba ang, tingin kayo lahat sa akin. Iba ang faithful sa generous. May mga taong faithful pero hindi generous. Halimbawa, nakatanggap ng 1,000. Automatic, bata pa na practice na 100 dyan, tithes. Pero ang ibibigay niyang offering, 10 piso. Nandiyan kayo? Hindi generous. Marunong mag-tithes, pero hindi naman generous. Meron namang generous magbigay sa iba, pero hindi naman faithful kay Lord. So dalawa dapat magawa natin. Amen? Giving strengthens our faith. Pag tayo mapagbigay, tumatatag ang ating pananampalataya. Luke 6:38, given it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use it, will be measured to you as well. Kung anong ginamit na takalan ng pagbibigay mo, yun din ang gagamitin sa iyo ng Diyos. Kaya sabi sa katabi mo, maging giver. I-practice natin. Ito po, katotohanan, tingin lahat sa akin. Kapag walang-wala ka na, duwadating ba sa inyong walang-wala ka na? Pagbuklat mo ng wallet mo, last piece of money na lang. Kapag nahulugan ka pa ng barya, hindi ka na makakauwi. Minsan may ganyan, di ba? Sa panahong walang-wala ka, tandaan nyo ito ha. Magandang maano nyo to, ma-practice. Sa panahong walang-wala ka, ibig sabihin, huling binhi mo na yon, huwag mong kainin, itanim mo. Kasi yung binhing iyon, pag naitanim, lalago ng maraming bunga. Nandiyan kayo? Naalala niyo yung babaeng widow na sabi ng Panginoong Diyos kay Elijah, kay Elijah, pumunta ka dito sa babaeng ito at siyang magpapakain sa'yo. Nang pumunta si Elijah, yung babae namumulot ng panggatong, sabi ni Elijah, bigyan mo ako ng pagkain at tubig. Tubig muna. At gawan mo ako ng cake. Sabi ng babae, alingkod ng Diyos, kaya po itong kinukuha namin panggatong, huli na lang po namin pagkain. Yung ilulutuin namin, yung harina at yung mantika, huling patak na lang po yun. Ano sabi ni Elijah? Hindi, pakainin mo ako. Nung ibinigay sa kanya at pinakain si Elijah, sabi ni Elijah doon sa babaeng widow, kumuha ka ng mga bote sa lahat ng mga kapitbahay mo. At ibuso mo yung natitira pang oil. At ano nangyari? Umapaw yung oil. Napuno lahat ng boteng nakuha. Dumami yung pagpapala sa kanyang buhay. Bakit? Yung huling-huling meron siya, ibinigay pa niya. Di ba ganun din yung babaeng widow sa panahon ng ating Panginoong Jesus? Naghulog ng 5. Sabi ng Panginoong Jesus, yan ang pinakamalaking ibinigay. Sabi ng mga apostol, Panginoon, di mo ba nakita yung nagbigay ng malalaki? Hindi, tira na lang nila yun eh. Pero yung babaeng yun yung huli na lang niya, ibinigay pa niya. Hello? Kaya pag walang-wala kayo, huwag niyo kainin. Ibigay niyo. Itanim niyo sa Diyos. Hindi maintindihan ng karnal na laman. Totoo. Yung karnal na laman, hindi maintindihan. Pero pag may conviction ang Diyos sa'yo, na gawin mo yon, gawin mo. Amen? Magmumultiply ang Diyos sa buhay mo. Amen? Giving is an investment in eternity. Matthew 6, verse 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Dito sa lupa, kundi mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Maraming mga tao, maraming investment sa lupa, pero walang investment sa langit. Amen? So 1 Timothy chapter 4 verse 7, nandito ako magtatapos. Discipline yourself for the purpose of godliness. Yan po yung mga bagay na yon. Ang pagiging godly, hindi po yan nakasuot ka ng puting-puti, naglalakad ka ng dahan-dahan, nakaganyan ang kamay mo, abang may hawak kang globe.
Ama namin. Hindi yun yung pagiging godly. Hindi yung pagiging godly, lagi kang nanginginig dyan tuwing gawain. Meron kaming isang kapatiran, lagi nanginginig tuwing gawain, kala mo puspos. Yung pala, tumira ng drugs. Hindi yun eh. Hindi yung lagi kang nanginginig eh. Pagiging godly natin, of course, because of Jesus Christ. His righteousness, yung tinatawag na His righteousness become our righteousness. Now, ito naman yun. Marami naputol doon sa ganung konseptong si Kristo ng righteousness, pero walang effort pagdating sa pag-a-apply ng pagdidisiplina ng godliness. You know, minsan yung konting kalaman, mas dangerous eh. Yung konti lang naunawa natin, dangerous. Hinto lang tayo na, kasi nga, ito nga nangyayari sa mundo eh. Marami ang bagay na nangyayari sa mundo na hindi na binabalance yung truth ng Word of God. Puro grace nandyan. Puro love. Ayaw na ng mga tao makarinig na mabibigat na salita ng Diyos. Hello? Kung babasahin mo ang Bible talaga, maraming mabibigat na mga salita dyan. At kinakausap, karamihan, mga Kristiyano. Kaya sabi doon, discipline yourself. Disiplinahin natin sarili natin. Sabi sa katabi mo, disiplinahin ng sarili. Amen? Tayong lahat. Disiplinahin. Saan? Una, yung worship mo. Worship, hindi lang nangyari sa loob ng simbahan. Pangalawa, prayer mo. Yung active prayer life mo. Devotion mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Application of the Word of God. Hello? Fellowship. And then yung giving. Ay, apply natin yan. Wow. Sabi ko sa inyo sabi mo sa katabi mo, hindi para sa akin yan. Para sa'yo yan. Alam mo, pag ginawa mo ito, hindi naman ito para sa katabi mo eh. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para kanino man. Pagka in-apply mo ito, para sa'yo yan. And imagine this, at dito ako magtatapos ngayon. Imagine this, ha? Ano kaya ang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo? Kung aktibo kang lagi nananalangin, nagbabasa, puspos ang Santong Espiritu, devoted na makasunod sa Diyos. Ano kayang gawin sa iyo ng Diyos kapag yung puso mo ay wala sa mga bagay na meron sa mundo? Ano kayang gawin sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay devoted para sa mga spiritual na tungkol sa Kanya? Hello? Ano kayang pwedeng gawin sa iyo ng Diyos? Ano kaya ang kayang gawin sa iyo ng Diyos? Ano mga karanasan ang pwede mo maranasan sa Kanya? Amen? Marami mga tao, ang kwento na lang nila sa kanilang pagiging Kristiyano, yung mga paglilingkod nilang ginagawa sa church. Pero walang kwento ng personal na karanasan sa Diyos. Si Pablo, ang lagi niya pinagmamalaki, hindi yung karanasan niya sa paglilingkod, kundi yung karanasan niyang maengkwentro ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Nandiyan kayo? Pero sa atin, marami, ang kwento lang natin, experience natin sa ministry, pero walang personal experience kay Lord. Kailan mo huling narinig ang Diyos sa buhay mo? Kailan ka na-excite magbasa ng Bible? Yung tipong paggising mo ng umaga, hawak mo yung materials mo for devotion at excited ka. Hello? Excited ka anong matututunan mo muli kay Lord? Naalala ko si Bishop Boy Ramos, nakwento rin kahapon sa pastoral meeting namin ng mga JTG pastors. Sabi ni Bishop Boy, pinipigilan niya pagsikat ng araw.
Lord, kung maaari, huwag ka pang sumikat, gusto pa kitang makausap. Yung araw, huwag mo nang sumikat. Ganun yung devotion niya sa panalangin. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo, nagpe-pray ka pa ba, kapatid? Gawin natin. Disiplinahin ang sarili. Ay, nako, sabihin ko naman sa iyo, totoo lang, ang daming i-reveal sa iyo ng Diyos. Ang daming isasabihin sa iyo ang Panginoon. Mararanasan mo siya at yun magdadala sa iyo ng paglago, pagiging matatag na Kristiyano, makakalakad ng may kabanalan, ng may takot sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tulungan natin ang ating sarili. Tulungan natin. Jacob leaders, tulungan nyo ang inyong mga kapwa, manggagawa, kapatiran sa Diyos. Magpaalalahanan. Amen. Huwag tayong mawawala sa ganung diwa ng ating pagiging Kristiyano, yung laging maapoy sa Kanya, laging umiiyak sa Diyos. Hinahanap ang mukha ng Diyos. Amen. Listen, sa huling pagtatapos, kasi tatlong pagtatapos ito eh. Pangalawang pagtatapos, may mga bagay na hindi mo maintindihan, nadidiliman ka sa mga bagay na ito. Kasi dalawang bagay, you're not matured enough to understand this, or hindi ka talaga sa Diyos. Ang mga bagay na hindi nauunawaan, sabi ng Panginoon, at ikay nadidilimanan o nabubulaga sa mga bagay nito, sapagat ang katotohanan na hindi ka naman sa Diyos. Pero kasi kung totoo mo naranasan ng Diyos, naranasan nyo na ba ang Diyos talaga yung tipong, yung umiiyak ka ng todo sa Diyos, wala naman nakakakita, Diyos lang at ikaw. Umiiyak ka lang dahil sinasamba mo siya. Wala namang words, wala namang tumutugtog, kundi si Lord lang talaga. At dumarating yung matinding presensya ng Diyos doon sa lugar kung nasan ka. Damang-dama mo yung kabanalan, damang-dama mo yung kapangyarihan ng Diyos, at hindi mo mapigilan yung sarili kundi lumuhod, sambahin ng Diyos. Walang nakakakita. Hello? Hanggang sa matulog ka, sinasabi mo, Lord, kausapin mo ko maging sa aking pagtulog. Gusto kitang makasama maging sa pagtulog. At paggising mo, ibang-iba yung mukha mo, ibang-iba yung kagalakan mo, ibang-iba yung damdamin mo. At nagwo-worship ka muli kay Lord. Habang papunta ka, maaaring sa trabaho o sa mang lugar na pumupunta ka, naglalakad ka, pero connected ang yung Espiritu sa Diyos. Amen. Excited ka, pupunta ka ng gawain ng Diyos, hindi pa nga linggo, Lunes pa lang, handa na yung bibihis mo. Hello? At pagdating ng gawain ng Diyos, ito yung mga ganong espiritu, ganong level ng espiritu, wala kang pakialam sa mga nangyayari sa paligid eh. Yung chismisan dyan, yung mga kung ano-anong mga bagay-bagay sa paligid, wala ka doon. Kasi focus ka kay Lord eh. Amen? Tapos genuine lang. Ang sarap maging genuine sa Diyos. Walang halong pagkukunwari, walang halong pagtatago, walang anumang kulay. Bakit ba may mga Kristiyanong nahaluan ng kulay ang paglilingkod? Bakit ba? Ba't natin pinayagan sa buhay natin yan? Maging genuine lang tayo sa Kanya. Na totoo ang Diyos sa'yo, mahal mo siya, pinaglilingkuran mo siya, gusto mo siyang makasama, gusto mo siyang paglingkuran, gusto mo siyang maibahagi. Yun lang. Pagpalain ka man o hindi, kilalanin ka man o hindi, parangalan ka man o hindi, may posisyon man o wala, gusto mo lang maglingkod. At kung di tayo babalik sa ganung diwa ng isipan, at hindi natin mamamaster yon, sasabihin ko sa inyo, manghihina lang kayong patuloy. Bandang uli, babagsak ang inyong spiritual na kalagayan sa Diyos. Maghahanap kayo ng mga bagay-bagay na meron sa mundo. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, maging genuine lang. Yung totoo lang. Walang pagpapanggap. Na kahit halongkatin yung puso mo, halongkatin yung pagkatao mo, kung sino ka. Yes, walang perpekto.
Pero alam ng Diyos yung puso mo sa Kanya. Hello? Maawit ka lang dahil gusto mo lang talaga siyang awitan. Naglilingkod ka lang kasi totoong gusto mo siyang paglingkuran. Amen. Gumagawa ka lang kasi talagang gusto mo lang talaga siyang gumawa sa Kanya. Amen. Sabi sa katabi mo, maging totoo lang tayo kay Lord. Mga kabataan, manatiling pure yung puso nyo sa Diyos. Mga nanay at tatay, manatiling pure ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Pag tayo may hinanap ng iba, ang Diyos ang nagpo-promote. Hindi magkakamali ang Diyos. Ipo-promote niya ang dapat niyang ipromote. Ang sabi ng Bible, ang promotion hindi galing sa east, sa west, south, and north. Galing sa Diyos ang promotion. Hello? Amen? So balik lang tayo sa ganun, disiplinahin ng sarili. Pag natutokso ka na sa cellphone mo, kung ano-anong click-click mo dyan, yung gawin mong screen saver ba ang tawag dyan? Yung pagbuklat mo, mukha ni Jesus ilagay mo. Yun na ilagay mo para ikiklik mo pa lang yung iba. Tulungan mo yung sarili mo. Hello? Nandiyan kayo? Kasi ang bilis ng tukso sa mundo. Ang bilis maagaw yung apoy. Hindi porke nagtutuloy-tuloy ka, okay na yan, kasi umaating ka naman. Kaya hindi magamit ng Diyos yung church eh. Hindi magamit yung buhay mo eh. Hello? Kasi nandun tayo sa naglalarong Kristiyano. Eh bakit? Hindi natin ma-master yung pagiging godly natin sa Diyos. Sabi doon, discipline yourself for the purpose of godliness. Anumang mukha, anumang larawan, anumang practices, anumang mga isipan, anumang mga bagay na hindi maka-Diyos, iwasan. Amen. Katabi mo, babae, natutokso ka kasi katabi mo maganda o para na yung gusto mong dikitan, iwasan mo. Hindi pa pwedeng, Lord, patatagin mo ako dito. Eh, nasa bar ka. Anong patatagin? Lumayo ka sa tukso, tumakbo ka. Takbuhan mo ang tukso. Hello? Nasa uli ang pagsisisi. Amen? Ano ka patatagin eh? Nandiyan ka mismo sa tukso, pinasok mo yan. Hello, discipline. Sabi sa tayo mo, disiplinahin ng sarili. For the purpose of godliness. Mastering this basic. Basic yan eh. Sabi sa tayo mo, basic lang yan. Kaya natin yan. Marami na nakagawa, marami nang ginagawa yan. Kaya nating ipagpatuloy, kaya nating gawin. Jesus the Gospel Church, yan tayo. Ang preaching na daddy, hindi nawawala ang holiness and righteousness. Amen. Kaya, sabi sa katabi mo, normal na yan sa atin. Kaya natin yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tumayo.